Duterte. Kaya nga po, may bali-balitang hindi daw lumalabas, di nangangampanya yan. Hindi ko alam kung ibig bang sabihin ng hindi siya nangangampanya ay dahil natatakot siya o baka kasado na. Hindi natin alam. Anong kasado na? Finish na. Ika nga. Finish na ang eleksyon. Bakit kanyo? Malay mo, may mga kausap na siya. Hindi natin alam. Hindi ko sure. Ha? Ito, tinatanong ko nga lang. Tanong nga lang ho ito kasi yun yung the fact na hindi daw lumalabas. Ewan ko kung ano nangyayari sa kanya, kung ba't di siya lumalabas. Baka naman talagang natatakot. Pero gayon pa man, napatunayan ho yan kasi nung nagsalita si VP Sara Duterte, kinabukasan, yung kanyang kapatid, anak. Abay nagsalita. Nagsalita sa entablado at galit na galit. Yung parang, ewan ko kung saan mo napulot yung anak niyang yun. Galit na galit. At kesyo kung ano-anong mga binato kay Vice President Sara Duterte na wala daw nagawa sa Maynila at wala naman daw siyang silbi, pupunta pa siya sa Baluarte. Kasi bantakin mo pumunta sa Baluarte ni Abante. Pumunta ka sa Baluarte ni Abante, mismong distrito ni Abante at doon ka nangampanya at sinabi mong ito, walang galang to. Bastos ito. Di ba? Yung nakadila, mantakin mo, binaboy ka sa sarili mong distrito. Kung ako yun, iyak na ako. Kung ako yun, takbo na ako sa nanay ko. Di ba? Totoo naman kahit anong pagbali-balikta rin natin, mga kababayan, nabahag ang buntot, ika nga. Ewan natin kung totoo, pero nabahag po ang buntot, di umano, allegedly, nitong kongresista na ito. At dahil nga po doon sa pagsagot ng kanyang anak, mukhang nakukumpirma na nabahag ang buntot niya kay VP Sara Duterte. Hindi natin alam kung yan ay katotohanan o bintang-bintan lamang. Although may nagkwento nga sa akin, takot na talaga lumabas yan. Dahil yung mga tao ay sinisigaw ay Duterte pag siya ay nakikita. Hindi natin alam. Pero gayon pa man, dun sa banato ng anak niya, abay sinagot na po siya ni VP Sara Duterte. At ang sagot ni VP Sara Duterte ay malupit. Etong sagot ni VP Sara Duterte talaga nga namang simple lang pero rock, ika nga. Nakakayanig. Bakit to? Eto, panoorin po natin At medyo inedit natin yung audio. Nilinawan natin yung audio kasi meron ng mga magagandang software app ngayon na naaayos ang audio. Ibig sabihin, nawawala ho yung background noise. Ito ho, panoorin po natin, Maganda ho ito. Na nagsasabing papalitan umano si House Speaker Martin Romualdez, may informasyon ka na po ba rito? And your reaction po? Wala akong information. Wala akong information sa document na pagpapalit kay Speaker Romualdez. I don't think that is relevant right now dahil the damage has been done. Ayan. Alam mo, maganda yan Yung prinsipyo na the damage has been done. Sinabi rin yan ni Senator Bongo doon sa hearing. Maganda tong ginagawa mo, Amy, pero wala na tayong magawa. Nandun na si Pangulong Duterte. Ika nga, the damage has been done. Anong ibig sabihin nun, mga kababayan? Wala na. Sabi nga, tapos na. Ngayon ka pa nag-iingay. Ngayon ka pa kung ano-anong pahiring-hiring mo dyan. The damage has been done. Wala na. Wala nang silbi, ika nga. Kahit pa sabi nga, aanuhin mo ang damo. Kung wala na si Bong Ab. Muntiga ko na masabing bongbong Buti hindi ko nasabi. Shit. Hindi, aanuhin mo ang damo kung wala na ang kabayo. Di ba? So parang ganito sinasabi ni VP Sara Duterte kay Romualdez. Aanuhin mo pa na matanggal siya, nangyari na mga nangyari. Ano yun? Paalala lang natin mga kababayan. Ano ba nangyari? Una, yung budget. Alam naman po natin yung blanco sa budget. So, nangyari na po yun. At ang balita ko nga ito, bali-balita po ito.
Yan nagkwento sa akin eh. Kasi kung maaalala niyo, balik lang natin ng kapiraso yung budget. Nabuking yung budget na kung saan ay may mga blanco. Alam nyo, meron daw mga nagalit na ilang kongresista dahil hindi yun ang kasunduan o usapan. Una yun. Pangalawa, may isang malaking religious group, hindi ko na lang papangalanan. May isang malaking religious group na nagalit at sinabing hiningi yung ulo ni Speaker Romualdez, allegedly, di umano daw. Hiningi yung ulo ni Romualdez, sabi. Ibig sabihin daw noon, pinagre-resign si Romualdez. At ang ginawa daw, di umano, ay instead na si Romualdez, ang parang sacrificial lamb ay yung kanyang balalay na chairman ng isang komite na kung saan humahawak ng budget o nag-aayos ng budget ng Kamara. Kaya ang mapapansin ninyo, nag-resign daw yun because of, I think, health reason. Alam mo naman, ganyan naman sila pag nagpapalusot. Health reason. Diba? Pero, ang katotohanan nun ay hiningi daw yung ulo at yun ang parang pinaka-compromise. Ika nga. So, anong ibig ko lang sabihin? Ba't natin pinapaalala yan? Kasi yan yung mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte na huli na ang lahat. 'Di ba? Nakatkong na yung budget. Nakuha na, nailipat na yung budget sa ayuda. Kasi ganyan po talagang ginawa nila sa 2025 budget. Ilipat po, itigil. Ang dami yung tinigil diyan. Una, yung sa PhilHealth na pinuna mismo ng Supreme Court, 'di ba? Pangalawa, yung pong mga infrastructure. Sa katunayan, meron ako isang napanood na video na kung saan itong isang congressman na sira-sira ang kanyang lugar. Ang ginawa niya, instead na yung allotted budget for pagpapagawa ng mga roads sa kanyang lugar, ginamit niya sa AKAP, ipinalipat niya. So, nung dineliberate, inilipat ngayon ito sa mga AKAP, AYEX, mga ganyan-ganyang programa. So, syempre, yung kanyang maitim na balak ay napatupad. Syempre, ikaw ba naman, sip-sip ka ba naman kay Speaker Romualdez? Talagang asal ka dyan, Panginoon ang dating mo. So, nailipat sa kanya. Hindi ko na lang papangalanan. Kung alam nyo yung lugar na yon, ilagay nyo dyan sa baba. Ang laki daw. Sa katunayan, para ko kayo updated, pinost ko po yan sa social media, sa Facebook. Matingnan ho ninyo. I-follow nyo po ako sa Facebook, Banat by 2.0. Kasi pambihira ba naman yung Banat by? Impersonator daw ako. Kaya gumawa na lang akong bago. Banat by 2.0. Papansin nyo dyan, panoorin nyo po dyan, yung mga video na kung saan nilipat. Sa katunayan, isa sa pinakamay malaking budget pagdating po sa mga ganyang programa ay yung kanyang distrito. Ano ibig ko sabihin, mga kababayan? Yan din po yung ginawa na sinasabi ni VP Sara Duterte na wala na. Nangyari na yung mga nangyari. Nakatkong na. Nanakaw na. Anong gagawin natin? Huli na ang lahat. Yun po ang parang pinapahiwatig po ni VP Sara Duterte, 'di ba? Na parang wala na po yung pera, aanuhin pa natin. Na wala na, sabi nga niya, hindi na maibabalik 'yan mula sa korupsyon. Yun po ang sabi niya, okay? So, ang tanong ano sa tingin ninyo? May silbi pa ba kung tanggalin si Speaker sa Kamara? O ito'y isa lamang, alam mo na naman yun, palusot. Kasi ito'y tinatanong ho siya doon sa may lumabas na dokumento na sinabi naman po nila, fake news. Meron bang aamin? Hindi, yun lang naman ang tanong dyan Fake news yan, fake news. Meron ka ba nakitang umamin? Aaminin ko na korap ako. Aaminin ko na sisipain na ako. Aaminin ko na wala nang confidence sa akin ng Pangulo. Aaminin ko.
Wala. Si Marcos pa aamin? Naku po, pambihirang buhay ereo. Lahat to ata nun puro kasinungaling lumalabas sa bunganga nun. Pag hindi sa kanya, dun sa kanyang tagapag-atake na si Yusik Claire, di ba? O, tuloy natin to. Laki na ng magkakamali at korupsyon na ginawa nila sa budget natin. So, palitan man natin si House Speaker Romualdez, hindi na natin magabalik yung pera na wala dahil sa karamihan. Brian, last question. JC, may preliminary investigation ng NBI yun sa paso. Paso na ipinay ng NBI-DB. Sabi niya, ay may tae. Joke lang. Hindi, kayo naman ba? Tabiro lang. Ito, tinatanong naman kung a-attend daw ba siya doon sa pagdinig sa NBI. Actually, hindi naman po hearing yun eh. Parang sinamon lang, pinatawag lang. Investigasyon. Alam mo mga kababayan, nakakatawa lang. Nakakatawa lang. Nung napakinggan ko, ano ba, hindi po ito galing sa korte. Linawin mo natin, hindi po ito court. NBI is not a court, okay? Hindi po ito matatawag na court order, wala hong ganon. Ito po ay pagtawag lamang upang magbigay ng iyong salaysay. Sinumpa ang salaysay. At syempre, kailangan ka mag-appear doon at mag-appear. Hindi appear. Ano yun? Taking. Hindi, para isusumpa mo na, parang sasabihin mo na, ako gumawa niyan, ganito. Parang hiningi yung side mo, ika nga. Parang ganon. Natawa lang ako. Bakit? Kasi, hindi ginawa sa kanya yan sa kamera. Kasi dapat ang proseso doon sa impeachment, ito mga kababayan, linawin ho natin kahit kanino nyo itanong na abogado o eksperto sa konstitusyon, ang tawag po sa ginawa ng Kamara ay impeachment. Therefore, BP Sara Duterte is already impeached in the House of Representatives. Yeah? Pero meron pa rin tinatawag na impeachment trial naman sa Senate. Iba naman po yun, okay? Kasi medyo sabi nga nung mga nagpaliwanag dyan, medyo magulo yung wordings na ginamit sa ating konstitusyon na kung saan impeach ka na pero impeachment trial pa rin po yung tawag doon sa Senate. Pero ganito, ang proseso dapat kasi dyan, pag may naghain o nagreklamo na ito si BP Sara Duterte ganito. Kasi meron meron parang bang pumunta doon, hinain yung impeachment complaint. Dapat ang gagawin ng Kamara ay hihingi ng iyong panig. Hindi pa pwedeng magdidesisyon na lamang agad-agad. Hihingi ng iyong panig. So papatawag ka, ano ang masasabi mo dito sa impeachment na hinain sa'yo? Ganito. Tapos tatawagin ka ngayon ng komite na in charge dyan. Committee of Justice. Ang nakakapagtaka dito, nagawa ng NBI na ipatawag si BP Sara Duterte upang magpaliwanag. Kung kaya pala nilang gawin yun, at yun pala talaga ang tamang proseso, bakit po hindi ginawa sa Kamara yun? Naintindihan natin kasi alam nyo, sa lahat ng batas, ulit-ulitin po natin to, ang konstitusyon po ang pinaka-supreme sa lahat ng batas. Dapat na ayon po sa konstitusyon. Halimbawa, yung batas na pinapatupad ngayon sa Kamara, ibig sabihin yung alituntunin dyan, yung impeachment, kailangan meron pong pagsasang-ayon sa batas ng konstitusyon. So anong ibig sabihin ko? Ang sabi po ng ating konstitusyon, ang lahat po ay merong due process. Ibig sabihin, pag ikaw ay pinagbintangan, pag ikaw ay inakusahan, ikaw ay dapat dumaan sa due process. Walang ginawang due process kay BP Sara Duterte doon sa impeachment na ginawa ng Kamara. Ni hindi man lang siya pinatawag at pinagpaliwanag o depensa ng kanyang sarili doon sa impeachment complaint. Basta na lang, puwersahang di umano binayaran ang mga kongresista upang pumirma sa impeachment complaint na yun.
Yun ang problema ngayon. Ngayon nga, kinakarma ho ang mga animal at mga demonyo. Bakit? Yung mga kongresista ho na pumirma, sila po ngayon ay nanganganib sa eleksyon. Bakit to? Talagang kung hindi sila binubu, kung hindi man sumisigaw ng Duterte ang mga tao, ay wala akong napunta sa kanilang mga pagtitipon. Diba ho? Bakit? Kasi nga po, ang tao ay talagang antiwala pa rin sa mga Duterte more than anything else. The Duterte are not perfect. Baka sabihin nyo sinasabi kong perfecto ang mga Duterte. No. There is no such thing as perfect human being. But, yung mga ginawa ni Pangulong Duterte, ginawa ni VP Sara Duterte, ay sobrang layo naman sa mga ginawa ng ibang politiko. So, therefore, talaga nga naman mga Pilipino ay nabilib sa mga Duterte. They are true. They are honest. At higit sa lahat, hindi ho sila katulad ng ni Marcos na kung saan gumagante, hindi, alam mo yon, hindi iniintindi ang pagsisilbi sa bayan. Ang talagang iniintindi lang niya ngayon ay yung maipanalo yung kanyang mga bata. Kasi mapapaya nga naman siya. This is a fight between the administration and the Duterte. Di ba? Then aminin na po natin, ganyan talaga magiging labanan ngayong kampanya. Kaya nga alam nyo mga kababayan, sana mag-isip-isip yung mga may tangkang mandaya. Dahil ngayon pa lang, kitang-kita na ho ng mga mata ng mga Pilipino na pag ang Duterte ang nagrally, talagang dinadagsa, mainit ang tanggap ng mga Pilipino. Ito'y worldwide po ito. And yet, sasabihin nila hindi lumalabas sa survey. Tapos yung kanilang mismong rally ay wala akong nagpupunta. Kung meron mang magpunta, ay dahil sa bigayang nagaganap. Ngayon nga, meron na naman silang legalized vote buying. Ano ho yun? Etong 20 pesos na bigas.